Magandang buhay mga kaanina, ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay po ng konting tips and ideas po sa atin pong mga kasamang magsasaka. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ito pong ginagamit ko na produkto dito po sa aking isang minomonitor na area na seed growing production. So sa kasalukuyan po ang palay is 55 days na. So ito po yung ginagamit naming foliar fertilizer. UMIN, isang nitrogen fertilizer, at yung Pure Spray Green, isang klase naman ng adjuvant sticker. At the same time, meron din siyang insecticidal effect. So ngayon po ay nagpapa-spray po tayo dahil yung palay po natin is nasa critical stage. Hindi pa naman siya naglilihi pero kinakailangan na pong lagyan ng nitrogen dahil sabi nga natin medyo pampaamoy na. Yan. So ito po yung area po natin at ito po yung tatalakayin ko sa inyo ngayon. Ano ba ang content nitong UMIN, itong nitrogen na ini-spray natin sa palayan na ito? Ano po? O yan, so simulan na po natin. Okay, so ito pong UMIN ay isang klase po ng foliar fertilizer kung saan ang distributor po ay yung API Philippines. So basahin lang po natin bakit ba ito yung nagustuhan ni Kuya Harvest na foliar fertilizer, sapagkat mataas po ang nitrogen content nito. Yan, 25% po ang nitrogen content. So kasi kung gagamit ka ng granular fertilizer, 46% ang nitrogen content sa 100 kilo. Pero dahil isang sako o 50 kilos lamang ang ginagamit natin per bag is around 23% nitrogen lamang po yun. So yun po ang kagandahan po nito. So isa-isahin po natin ano ba ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito sa harap. So yun nga, UMIN. So sabi dito, nitrogen fertilizer solution. So isa siyang solution with urea, formaldehyde, and fulvic acid. So alamin muna natin ano ba yung formaldehyde. So ito pong formaldehyde, ito po ay isang simpleng uri ng isang organic compound. So ibig sabihin na nabubulok siya at napaka highly reactive po nito. So ibig sabihin, mabilis siyang gumalaw. So ito pong formaldehyde, ginagamit po ito sa iba't ibang industriya bilang preservative, disinfectant, chemical na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. So yung mga katangian po ng formaldehyde, dahil nga ito ay highly reactive, ito po ay ginagamit na pampakapit. Yan, yung kung gumagawa ng mga plywood, yan, yung mga board, sa mga construction materials, yun po ang isa sa contribution ng formaldehyde. So kapag naman po sa solution na madali po itong matunaw, kaya po ito ay ginagamit as water solution, ginagamit siya as parang sa anyong tubig, ganun po siya. So kung sa fertilizer production naman, katulad nga po dito na nakakombine siya sa urea, ang tawag doon is urea formaldehyde nitrogen. So dahil nga po nakakombine na po siya, yung formaldehyde sa nitrogen, ang nangyayari po niyan, nagkakameron po sila ng slow release reaction sa nitrogen. So napakaganda po niyan dahil nangyayari, yung nitrogen ay unti-unting binibigay sa halaman. So sa mas mahabang panahon po ito. Minsan tumatagal po ito ng buwan. So yun po ang kagandahan ng katangian ng urea formaldehyde nitrogen. So meron siyang slow release mechanism. Sabihin talaga mas matagal ang epekto at dahan-dahan ang pag-release ng nitrogen para makonsumo nung palay po natin.
Yan. So, ito po, dahil po do'n, magreresulta po sa magandang paglago po ng halaman natin. Alam naman natin na napakabilis pong tumakas po talaga ng nitrogen, lalo na po yung granular fertilizer. At kung nilagay natin sa lupa at malayo sa ugat ng halaman, hindi rin po ma-absorb ng halaman at masasayang lamang po. So, yun. Kaya ito po, kung nakakombine siya sa formaldehyde, mas kakaunti ang pagtakas ng sustansya. Yan. So, dahil nga po maganda ang pagkakakapit dito sa nitrogen na 'to. So, siyempre makakatipid po tayo. So, ito pong UMN meron po siyang 14.7% slow release nitrogen. So, napakataas ano. So, from sa 25%, 14.7%. Ibig sabihin, mas matagal na makukonsumo ng palay natin yung nitrogen na in-spray po natin sa kanya. Okay, so meron din po itong fulvic acid. Ano ba itong fulvic acid na ito, ano? So ito po ay isang uri ng ano din, organikong substance din na galing po sa nabubulok na mga organic matter. So mga ine-extract po ito. So kasi po ngayon puro mga kino-culture na po itong mga 'to, eh. So ito po ay mas maliit ang molecular structure, ibig sabihin may kakayahan siya na mag-penetrate o pumasok sa iba't ibang parte ng halaman po natin. So, actually po sa trabaho po ng fulvic acid sa agriculture, ito po ay nag enhance ng mga sustansya, yung mga nutrient absorption, so mga ganun po. At yung iba't ibang parte ng mga halaman natin, yung mga cells, yan, mabilis siyang makapasok do'n. So nagdadala siya ng mga iba't ibang sustansya katulad po ng mga minerals, mga macro element katulad ng NPK, micro element, yan. So mula sa lupa papunta sa iba't ibang parte po ng halaman. So kaya po pinabibilis po talaga yung pag-absorb ng nutrients, ano po. So napakaganda po nito sa halaman. So, yun po, dahil mabilis ang absorption ng nutrients, maganda rin ang development ng mga roots ng mga halaman natin, ano? Yan, so mas lumalago yung mga ugat. At syempre, pag mas malago ang ugat, mas maganda ang tindig ng halaman po natin. Isa pa hong kagandahan po pag may fulvic acid po, ito po ay nagpapataas ng resistensya ng atin pong halaman laban sa mga environmental stress tulad ng mga tagtuyo, peste, sakit. Ayan, so napakaganda po niyan. At syempre, yung mga microbial activities po, like ng mga microorganism, nitrogen fixing bacteria, mga ganyan, pinapadami yung mga activities ng mga ganong organismo sa lupa. Yan. Kaya po itong fulvic acid usually po, ito po ay ginagamit as foliar fertilizer at ini-spray po ito sa dahon. So meron din po siyang humic acid. So ano naman po itong humic acid? Katulad po ng fulvic acid, isa rin po itong organic substance ano, na nakikita po, matatagpuan sa lupa, sa mga compost, sa mga organic material, ano po. Kaya sabi nga natin na humus, yan. So may humic acid ho siya, kaya lang medyo mas malaki ang molecular structure po nito. Unlike sa fulvic na mabilis ang pagsama sa iba't ibang parte o pag-penetrate sa iba't ibang parte ng katawan ng halaman. So medyo mas malaki po ito. So ito po ay ginagamit bilang isang soil conditioner at enhancer na rin po. Yun po ang kagandahan po nito. So yung soil structure, mas pinabubuti po nito. So ibig sabihin, kung parating compact ang ating lupa, so pinapaluwag niya yung siksik o yung compact na lupa para yung penetration po ng ugat sa ilalim at makasipsip ng nutrients ay mas mabilis. Yan. So yun po yung tumutulong siya para sa nutrient absorption, lalo na po sa mga macro element like nitrogen, phosphorus, and potassium. So yan, dahil doon, nakakatulong din siya
na ma-retain o mapanatili ang tubig sa lupa. Kaya naman po kahit po medyo tag-init o tagtuyot, mananatiling berde ang dahon ng ating mga palay at hindi po sila bumibilot. Yan. So yun po ang kagandahan naman ng merong humic acid. So kaya po ito ang ginagawa ko po dito sa Yumi-N, ginagawa ko po siyang paningit. Yan. So magbabasal ka, complete fertilizer, tapos pag mga 50 days, yan, ginagamit ko na po siya pang foliar spray. So 100 ml per knapsack sprayer. So ang 1 litro po nito para na po sa 1 hektaryang palayan. So maganda po ito sa sahod ulan dahil kung hindi po tayo makakapaglagay ng abono dahil ang palayan natin madamo dahil kinulang sa tubig, hindi natin nagamasan, pwede na po natin itong i-spray as substitute sa granular nitrogen fertilizer. Yan, para po magandang effect. Doon po sa isang trial na nakita ko po na nilagay po ito, napanatili po niyang berde yung dahon ng palay hanggang anihin, yung pong Yumi-N. So yun lamang po at marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa foliar fertilizer na Yumi-N, pero yun lamang po at kung nagustuhan niyo po ang video na to ay pa-like, share, subscribe and comment na rin po para sa inyong mga katanungan.